VP Sara, nagpahayag ng pangamba ukol sa di umano'y pagbili ng boto para sa People's Initiative upang baguhin ang 1987 Constitution. Sa kanyang statement, ay ipinahayag ni VP Sara Duterte, na ang ginagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative, ay laganap di umano sa Davao City at iba pang mga lugar sa Pilipinas. Ayon pa sa kanya, ito daw ay isang refleksyon ng talamak na vote buying na nagaganap sa bansa tuwing eleksyon. Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative kahit nasa gitna ang bansa ng kahirapan at iba pang mga problema, ay isa di umanong kapalpakan sa pagtukoy sa tunay na problema at pagbibigay ng solusyon dito. Dagdag pa niya na sa halip na pag-usapan ng People's Initiative ay mas makabubuting talakayin ang kapakanan ng maraming Pilipino at sa halip na pagpapapasok sa mga dayuhan ay unahin muna ang bansa. Narito ang buong mensahe. Mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa syudad ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto tuwing eleksyon. Ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mga mamamayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot, o impluwensya gamit ang salapi o sakini kapag panamay-tamay sa dignidad sa mga yanong katauhang Pilipino. Sinasalamin din ito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Para sa mga Pilipino, alalahanin din natin na maaaring ang sukli sa suhol kapalit ng pirma sa People's Initiative ay may seryosong konsekwensya sa ating buhay, kalayaan, at kinabukasan. Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative at Charter Change, sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan, ay masakit na palatandaan sa kabigwang matukoy ang tunay na mga problema ng mga Pilipino at solusyonan ang mga ito. Bilang isang Mindanaoan, nababahala ako sa travel advisory na kamakailan ay inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas, dahilan umano ng mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan, at kidnapping. Ang mas higit na nakakabahala ay ang mga pangamba na maaaring hudyat lamang ito ng parating na mas seryosong mga problema sa seguridad at kaayusan sa ating mga komunidad. Sana ay unahin nating pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pagpapapasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. Ingatan po natin ang ating saligang batas.